Bakit may ilang lalaki na tila may kakaibang hatak sa mga babae? Hindi sila yung pinakamagwapo, hindi rin sila ang pinakamayaman o pinakasikat. Pero may presensya silang ramdam mo agad pag dumating sila, yung hindi mo maipaliwanag pero hindi mo rin kayang balewalain. Hindi ito dahil sa swerte, hindi rin ito tsamba, may ginagawa silang iba. Isang klase ng pag-uugali na hindi mo agad mapapansin pero mararamdaman mo. Tahimik lang sila, hindi nagyayabang, hindi humahabol. Sa halip, sila ang hinahabol. Kung iniisip mong kailangan mong bumili ng mamahaling kotse, suotin ang designer na sapatos o magandang katawan para mapansin, tandaan mo ito. Hindi iyan ang tunay na sikreto. Sa video na ito, ibabahagi ko sa iyo ang 10 ugali at prinsipyo na kayang baguhin hindi lang kung paano ka tingnan ng iba, kundi kung paano mo rin tinitingnan ang sarili mo. Dahil ang tunay na lakas hindi nabibili. Itinatanim yan sa loob. Pero bago ang lahat, sagutin mo muna ito sa sarili mo. Gusto ko bang magbago para lang mapansin? O gusto kong magbago dahil gusto kong maging totoo sa sarili ko? Kung ang sagot mo ay, oo, gusto kong magbago para sa sarili ko, ibig sabihin, hindi ka naghahanap ng pansamantalang pansin, kundi ng tunay na halaga. At kung yan ang hinahanap mo, nasa tamang lugar ka. Ang paglalakbay na ito ay hindi mabilis. Hindi ito instant. Pero kung handa kang magsimula mula sa loob, hindi mo na kailangang habulin ang pagmamahal, respeto o oportunidad. Kusang lalapit ang mga yan, kaya huwag mong bitawan ang video na ito. Dahil bawat prinsipyo na ibabahagi ko, maaaring maging susi para sa isang mas tahimik, pero mas makapangyarihang bersyon ng sarili mo. At tandaan, hindi mo kailangan ng buong mundo na pumalakpak para sa iyo. Ang kailangan mo lang ay ang sariling tiwala. Dahil habang lumalakad ka patungo sa mas matatag na sarili, makikilala mo kung sino ang tunay mong kaibigan at sino lang ang nariyan noong mahina ka. Ang pagbabago mo ay hindi para ipagyabang. Ito ay paninindigan na karapat-dapat kang habulin. Hindi lang ng babae, kundi pati ng respeto, oportunidad, at magandang kapalaran na akala mo dati malayo pa. Ngayon, simulan natin ang paglalakbay mo. Mula sa lalaking humahabol, tungo sa lalaking hindi kailangang magsalita para mapansin dahil ang presensya niya sapat na. At sa dulo ng video na ito, baka hindi lang ang mundo ang makakita ng pagbabago mo. Baka pati ikaw, sa wakas, makilala mo na rin ang totoong sarili mo. Bago natin umpisahan, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang aral na matututunan. Simulan na natin. Number 1. Maging isang misteryosong lakas, hindi isang bukas na aklat. May mga lalaking may kakaibang dating, hindi dahil sa yabang o sa dami ng kwento, kundi sa katahimikan nila. Sa misteryong bumabalot sa kanila, ito ang unang ugali na nagpapahabol sa mga babae, ang pagiging misteryoso. Hindi ibig sabihin nito na kailangan mong maging malamig o suplado. Ang tunay na misteryo ay hindi paglayo, kundi pagpipigil. Hindi mo agad ibinubuhos ang lahat tungkol sa sarili mo sa unang pagkikita. Ikaw yung aklat na alam mong may malalim na kwento, pero hindi agad nabubuklat, at doon nagsisimula ang intrigue. Sa psychology, tinatawag itong curiosity gap. Kapag may kulang sa impormasyon, natural tayong naghahanap ng sagot. Kaya kung sa unang usapan pa lang ibinubuhos mo na ang lahat ng sikreto mo, nawawala ang excitement. Nawawala ang paano kung at sino kaya talaga siya. Pero kung marunong kang magpigil, magtira, at hindi maging laging available, kusa kang maiisip ng babae. Kusa kang babalik sa isip niya dahil hindi ka niya agad nabasa. Paano mo ito maisa sa buhay? Simple lang, hindi mo kailangang magyabang. Hindi mo kailangang idetalye ang lahat ng accomplishments mo. Maging interesado ka sa kanya, magtanong, makinig. At kapag ikaw naman ang tinanong, sagutin mo ng sapat lang. Sapat para hindi ka mukhang evasive, pero hindi rin ibinubulgar ang buong kwento. Halimbawa, kapag tinanong ka kung anong ginagawa mo sa buhay, hindi mo kailangang isa-isahin ang buong career history mo. Sabihin mo lang, I'm working on a project na malapit sa puso ko. Walang detalye. Pero may lalim, may tanong. At kung interesado siya, siya mismo ang magtatanong pa.
Ang pagiging misteryoso ay hindi taktika. Isa itong lifestyle. Kapag pinili mong hindi i-post ang bawat kilos mo sa social media, kapag natutunan mong hindi kailangang ipaliwanag ang bawat galaw mo, kapag hindi mo ginawa ang atensyon bilang gasolina ng pagkatao mo, nagkakaroon ka ng tahimik pero malakas na presensya. Isa pang paraan, magkaroon ka ng sariling mundo. Huwag mong gawing sentro ng buhay mo ang opinyon o palakpak ng iba. Magkaroon ka ng goals, hobbies at routines kahit walang nanonood. Kapag kaya mong ituloy ang lakad mo kahit walang sumisigaw ng ang galing mo. Iyon ang tunay na misteryosong lakas. Hindi rin lahat ng emosyon ay kailangang ipakita. Kapag marunong kang magpigil ng galit, lungkot o kahit tuwa at pinipili mong manatiling kalmado sa gitna ng kaguluhan, mas nagiging palaisipan ka. Hindi ka basta mabasa, hindi ka madaling ilarawan, at doon nagsisimula ang lalim. Sabi nga sa Stoicism, a wise man speaks because he has something to say, a fool because he has to say something. Ang stoic na lalaki ay hindi naghahanap ng spotlight. Tahimik siyang gumagalaw, tahimik siyang lumalago. At siya yung tipo ng tao na kahit wala pang sinasabi, nararamdaman mo na. Kaya simula ngayon, bago ka magsalita o magbahagi ng anumang bagay, tanungin mo ang sarili mo. Kailangan ba nilang malaman ito? Kung hindi, hayaang ang katahimikan ng magsalita para sa iyo. Dahil minsan ang hindi sinasabi, yun ang pinakamatinding humahatak. Number 2, linangin ang matatag na paninindigan sa sarili. Kung gusto mong ikaw ang habulin hindi lang ng babae, kundi ng respeto, oportunidad at tunay na koneksyon, kailangan mo ng isang bagay na hindi nabibili. Paninindigan. Ang lalaki na may malinaw na prinsipyo ay parang ilaw sa gitna ng bagyo. Tahimik, matibay. Hindi natitinag ng opinyon o pressure ng mundo. Kung ikaw ay parang dahon na dinadala ng hangin kung saan-saan, paano ka igagalang ng ibang tao? Ang mga babae, lalo na yung may malalim na emotional na intelligence, instinctively humahanga sa lalaking alam kung sino siya, alam ang pinaniniwalaan niya. At higit sa lahat, hindi basta-basta sumusuko sa tukso o takot kahit pa nag-iisa siya. Paano ito maisa sa buhay? Magsimula sa maliliit na bagay. Kapag may gusto kang makamit, panindigan mo kahit mahirap. Kapag may pinaniniwalaan kang tama, huwag mo itong bitawan para lang magustuhan ka ng iba. Hindi ito pagiging sarado ang isip. Ang tunay na matatag marunong makinig pero may sariling pasya. Halimbawa, kung naniniwala kang mahalaga ang respeto sa sarili at may babae o tao na tinutulak kang lumabag dito, huwag kang matakot na tumanggi. Dahil kung kailangan mong sirain ang prinsipyo mo para lang manatili ang isang tao, hindi mo sila kailangang panatilihin. Ang bawat pagkakataong pinipili mong manatili sa tama, lumalalim ang tiwala mo sa sarili. At ang lalaking may malalim na tiwala sa sarili, hindi mo kailangang kilalanin. Ramdam mo siya. At narito ang sikreto, ang tunay na paninindigan ay hindi maingay, hindi mapagyabang. Tahimik niyang ipinapakita sa araw-araw sa disiplina, sa desisyong hindi madaling gawin, at sa pagpili ng tama kahit walang nakakakita. Kapag may tukso, pinipili niyang lumayo. Kapag may pagkakataong mag-compromise, pinipili niyang tumindig. Hindi para magpasikat, kundi dahil alam niya kung sino siya. Kung gusto mong ikaw ang habulin, huwag mong unahin ang pagpapa-impress. Unahin mo ang prinsipyo. Dahil sa huli, ang tunay na respeto ay dumadaloy sa mga taong hindi natatakot manindigan kahit na mag-isa silang tumindig. Gusto mong maging lalaking hindi basta makalimutan? Taglayin mo ang isang uri ng kumpiyansa na hindi kailangan ng atensyon. Tahimik, malalim, presensyang hindi kailangang ipagsigawan pero ramdam ng lahat. Ito ang tinatawag na silent confidence. Hindi mo kailangang ipagsigawan ang mga achievements mo. Hindi mo kailangang itaas ang pangalan mo sa bawat kwento. Ang mismong pagkilos mo ang magsasalita para sa iyo. Bakit mahalaga ang ganitong kumpiyansa? Dahil dito nararamdaman ng ibang tao na totoo ka. Kapag hindi ka nagmamadaling ipakita ang halaga mo. Kapag kalmado ka sa gitna ng ingay, doon nagkakaroon ng bigat ang presensya mo. Paano ito maisa sa buhay? Una, kilalanin mo ang sarili mong halaga kahit walang nagsasabi.
Hindi mo kailangan ng likes, claps o validation para maramdaman mong mahalaga ka. Pangalawa, huwag kang maging reactive. Hindi mo kailangang sagutin ang bawat insulto. Hindi mo kailangang patulan ang bawat atake sa ego mo. Kung may nagmaliit sa'yo, ngumiti ka lang. Kung may nagduda sa'yo, ituloy mo lang ang ginagawa mo, walang drama. Isipin mo ang isang bato sa gitna ng malakas na alon. Hindi siya sumisigaw, hindi siya gumaganti, pero siya ang nananatili, tahimik, matibay, buo. Ganyan ang lalaking may paninindigan, hindi nadadala ng papuri, hindi natitinag ng tsismis, tahimik na gumagalaw pero may direksyon, tahimik na nakikinig pero may sarili siyang tinatahak. At kapag nagsalita siya, bawat salita may bigat. Ito ang sikreto ng mga lalaking hindi lang hinahangaan sila ang hinahanap. Hindi sila madaling kalimutan, tahimik pero totoo. Hindi laging nakikita, pero palaging ramdam. Number 3. Kontrolin ng emosyon. Huwag hayaan ito ang mag-control sa'yo. Kung gusto mong maging lalaking hinahabol, kailangan mong matutunang disiplinahin ang pinakamapanganib at pinakamakapangyarihang bagay sa loob mo, ang emosyon. Maraming lalaki ang matalino, marami ring may potensyal, pero ang tunay na hinahangaan, yung marunong kumalma sa gitna ng apoy. Sa Stoicism, laging inuulit, you have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength. Kapag ang isang lalaki ay hindi madaling mapikon, hindi padalos-dalos magdesisyon, at hindi umaasa sa emosyon, para kumilos nagiging pambihira siya. Pambihira sa mundong sobra, ang ingay at drama. Ang mga babae at kahit sinong may matinong pag-iisip ay naaakit sa lalaki na hindi madaling maapektuhan. Hindi dahil robot siya, kundi dahil kalmado siya sa kaguluhan. Hindi siya nananakit kapag nasaktan. Hindi siya nagsisigaw kapag nadismaya. Hindi siya nagmamakaawa kapag iniwan. Marunong siyang huminga, tumigil, at magdesisyon mula sa katinuan, hindi sa emosyon. Paano mo ito maisa sa buhay? Una, maging self-aware. Kapag may nararamdaman kang inis, lungkot, o galit, huwag mo agad sundan. Tanungin mo ang sarili mo, kailangan ko ba talagang magsalita ngayon? O mas makabubuti bang manahimik muna? Pangalawa, magkaroon ng emosyonal na disiplina. Hindi mo kontrolado ang gagawin ng iba, pero kontrolado mo kung paano ka tutugon. At minsan, ang hindi pag-react ay mas makapangyarihan kaysa sa kahit anong pagsigaw. Pangatlo, gamitin ang emosyon bilang guro, hindi amo. Ang galit, takot o lungkot ay hindi masama. Pero kapag sila ang nagdidikta sa kilos mo, dun ka nasisira. Pero kung kaya mong pakinggan sila ng may distansya, mas lumalawak ang pananaw mo. Ang lalaking hindi kontrolado ng emosyon, may presensyang mahirap ipaliwanag. Kalmado siyang humaharap sa stress. Tahimik siya, kahit na insulto. At sa bawat kilos niya may dignidad. Kapag ganito ka, hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa lahat. Dahil ang katahimikan mo ay may laman. At ang kalmado mo ay may bigat. Sa huli, tandaan mo ito. Ang tunay na lakas ay hindi sigaw ng damdamin, kundi ang kakayahang piliin kung kailan ito pakakawalan at kung kailan ito pananahimikang may dangal. At kapag nagawa mong paamuhin ang sariling emosyon, doon ka magiging lalaki na hindi lang nakakaakit, kundi hindi kayang basta-basta bitawan. Number 4. Maging abala sa misyon, hindi sa atensyon. Isa sa pinaka-attractive na bagay sa isang lalaki ay yung may malinaw na direksyon, may layunin, may misyon, may ginagawa na hindi para lang mapansin kundi dahil may gusto siyang makamit, maabot at maiambag. Sa mundong puno ng distraction, ang lalaking focused ay bihira at dahil bihira, siya ang hinahanap. Kapag ang oras at lakas mo ay inuubos sa paghabol ng atensyon, papuri o validation, unti-unting nababawasan ang bigat ng presensya mo. Dahil wala kang sariling sentro, nakadepende ka sa reaksyon ng iba para maramdaman mong mahalaga ka. Pero kapag abala ka sa personal growth, sa mission mo, sa craft mo, kahit walang audience nagiging magnetic ka. Bakit? Dahil ang ganitong lalaki ay hindi nangangailangan ng pansin.
At sa paradoksal na paraan doon siya mas pinapansin. Kapag may sarili kang mundo, kapag may mga bagay kang ginagawa, hindi para ipakita, kundi dahil mahal mo, nagiging inspirasyon ka. Paano mo ito maisa sa buhay? Una, kilalanin mo kung ano ang mahalaga sa iyo. Ano ang gusto mong maging ambag sa mundo? Anong uri ng lalaki ang gusto mong maging sa loob ng 5 o 10 taon? Hindi mo kailangang maging perpekto ngayon. Pero kailangan mong gumalaw ng may direksyon. Pangalawa, alagaan mo ang sarili mong panahon. Iwasan mo ang sobrang pag-scroll, sobrang chika, sobrang ingay. Ang oras mo ay gasolina at bawat sandaling nilalaan mo sa walang kwentang bagay ay oras na hindi mo na maibabalik. Pangatlo, gawin mong lifestyle ang disiplina, mag-ehersisyo, magbasa, matulog ng maaga, magtrabaho ng may halaga kahit walang pumapalakpak. Dahil habang abala ang iba sa pagpapansin, ikaw tahimik na umaangat at narito ang isang mahalagang katotohanan, walang babaeng ayaw sa lalaking may purpose. Dahil kapag may misyon ka, alam mong hindi lang siya ang sentro ng mundo mo. At yun mismo ang dahilan kung bakit niya gustong maging bahagi ng mundo mo. Sa Stoic philosophy, lagi nilang inuuna ang tanong na, is this essential? Kung hindi, iwasan. Kung oo, pagtuunan, ganyan din dapat sa buhay. Kung ang ginagawa mo ngayon ay hindi parte ng paglago mo ng misyon mo, bakit mo pa inuubos ang lakas mo doon? Ang tunay na alpha, hindi siya palaging ang pinakamalakas sa kwarto. Minsan, siya yung tahimik sa sulok. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil abala siya sa pagbuo ng sarili niyang mundo. At sa huli, tandaan mo, ang lalaking abala sa misyon ay hindi kailangang habulin ang halaga niya. Dahil kusang lumalapit dito ang mga taong may tunay na malasakit at kusang lumalayo ang mga taong gusto lang ng pansamantala. Number 5, igalang ang sarili bago humiling ng respeto mula sa iba. Maraming lalaking gustong igalang pero hindi nila iginagalang ang sarili nila. Gusto nilang seryosohin pero hindi nila sineseryoso ang buhay nila. Gusto nilang mahalin pero sila mismo hindi marunong mahalin ang sarili nila sa tamang paraan. Ang respeto ay hindi hinihingi. Binibigay ito sa mga taong marunong magpakita na sila mismo ay may mataas na pamantayan sa sarili nila. Paano mo mapapakita ang self-respect? Hindi lang ito tungkol sa itsura o pananalita. Ito ay tungkol sa mga desisyong ginagawa mo araw-araw. Kapag natutunan mong pahalagahan ang sarili mong oras, ang katawan mo, ang isipan mo, ang boundaries mo, doon ka palang nagsisimulang maglabas ng enerhiyang nirerespeto. Halimbawa, kapag sinabi mong alas 7 ako magsisimula magtrabaho at sinunod mo ito kahit walang nanonood, yan ay self-respect. Kapag natutulog ka ng maaga, nag-i-ehersisyo at iniwasan mo ang bisyo hindi dahil sa pressure, kundi dahil mahalaga ka sa sarili mo. Yan ay self-respect. At ang mga babae at kahit sinong matinong tao ay naa-attract sa mga taong may sariling pamantayan. Hindi yung humihingi ng respeto kundi yung ginagawa ang bawat bagay na karapat-dapat igalang. Paano ito maisa sa buhay? Una, magsimula sa maliliit na pangako sa sarili at siguraduhing tinutupad mo ito. Kahit gaano kaliit gumising ng maaga, magbasa ng 10 pahina. Umiwas sa drama kung kaya mong tuparin ang mga iyan, pinapalakas mo ang paniniwala mo sa sarili mo. Pangalawa, alamin kung saan ka dapat maglagay ng hangganan. Kung may taong paulit-ulit kang binabastos, sinasaktan o inaabuso, hindi self-respect ang manahimik, self-betrayal yon. Matuto kang magsabi ng hindi. Matuto kang lumayo kapag hindi ka na ginagalang. At huwag kang matakot mawalan ng tao na hindi marunong tumanggap ng hangganan mo. Pangatlo, piliin mong gumalaw ng may dignidad. Hindi mo kailangang magpakaplastikan para lang magustuhan. Hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo para lang mag-fit. Ang lalaking may self-respect ay marunong tumindig kahit mag-isa. Sa Stoicism, lagi nilang tinuturo na if you want to improve, be content to be thought foolish and stupid. Dahil minsan, ang pagiging totoo sa sarili mo ay magmumukhang mali sa mata ng iba. Pero kung kaya mong tiisin yon, dun mo mararamdaman ang tunay na kalayaan.
Kapag ikaw mismo ay marunong magbigay ng respeto sa sarili mo, hindi mo na kailangan manghingi nito sa iba. At sa dulo, ito ang epekto. Kapag nakikita ng tao na mataas ang pamantayan mo sa sarili mo, sila mismo ang mag-a-adjust sa paligid mo. Sila mismo ang lalapit sa iyo. Hindi dahil desperado ka, kundi dahil totoo ka. Number 6, ayusin ang panloob na mundo. Dahil dito nagsisimula ang tunay na presensya. Ang pinakamahalagang sikreto ng mga lalaking hindi hinahabol, kundi sila ang hinahabol, ay hindi makikita sa panlabas. Nasa loob ito. Ang panloob na mundo mo, ang mga iniisip mo, paniniwala mo, at ang relasyon mo sa sarili mo, yan ang tunay na bumubuo ng enerhiya at presensya mo. Pwedeng marami kang pera, pwedeng maganda ang katawan mo, pwedeng malinis ang pananamit mo. Pero kung magulo ka sa loob, insecure, takot maiwan, walang direksyon, walang prinsipyo, mabubuking at mabubuking ka rin. Ang tao, lalo na ang mga babae na may malakas na intuition, nararamdaman kung totoo ka o hindi, kung may laman ka o puro forma lang. Kaya kung gusto mong maging lalaking hindi basta-basta kinakalimutan, ayusin mo muna ang sarili mo sa loob. Paano? Una, linisin ang narrative mo. Anong kwento ang paulit-ulit mong sinasabi sa sarili mo? Hindi ako sapat. Hindi ako karapat-dapat. Wala akong halaga kung wala silang approval. Kung ito ang laman ng isipan mo, yan din ang aura mong bitbit. Pero kung ang kwento sa isip mo ay tahimik akong lumalago, alam ko kung sino ako kahit hindi nila maintindihan. Hindi ko kailangan ng atensyon para maging totoo. Iba ang dating mo. Iba ang presensya mo. Pangalawa, magtrabaho sa katahimikan. Hindi mo kailangang i-post ang bawat hakbang mo. Hindi mo kailangang i-update ang mundo sa bawat galaw mo. Kapag marunong kang gumalaw ng hindi naghahanap ng palakpak, doon ka mas mabilis na umaangat. Pangatlo, patahimikin ang takot. Hindi mawawala ang insecurities. Pero kapag kaya mong harapin ang mga ito nang hindi tumatakbo, nagiging matibay ang loob mo. At kapag matibay ang loob mo, nagiging solid ang buong pagkatao mo. Ang Stoics ay laging nagtuturo ng inner peace dahil sa isang mundong puno ng ingay, drama at distractions. Ang lalaking may tahimik na loob ay parang bundok, matatag, imposibleng baliwalain, at yan ang hindi matutumbasan ng porma o palabas. Kapag maayos ang panloob mong mundo, hindi mo na kailangang habulin ng respeto, pagmamahal o tagumpay dahil kusa silang lalapit. Number 7, panindigan ang pagbabago. Maraming lalaki ang nagsisimula. Maraming umaabot sa simula ng disiplina, pagbabago at self-respect. Pero kakaunti ang nananatili dahil sa totoo lang, hindi mahirap magsimula. Ang mahirap ay ipagpatuloy kahit walang nakakakita, kahit walang pumupuri, kahit nakakapagod. Ang tunay na hinahangaan ay hindi ang lalaking magaling lang minsan, kundi ang lalaking consistent. Sa Stoicism, itinuturo na ang karakter ng isang tao ay hindi nasusukat sa ginagawa niya kapag madali ang lahat, kundi sa ginagawa niya kapag pagod na siya, kapag walang naniniwala, kapag siya na lang ang natitirang naninindigan. Kapag sinabi mong babaguhin mo ang buhay mo, hindi ito isang emosyon lang. Hindi ito one-week challenge. Isa itong lifelong commitment. Paano mo ito maisa sa buhay? Una, gumawa ng mga sistema, hindi lang motivation. Ang motivation ay parang apoy na uubos. Pero ang sistema, yan ang nagpapatuloy kahit pagod ka. Halimbawa, kung gusto mong gumising ng maaga, huwag kang umasa sa inspirasyon. Ayusin mo ang routine mo sa gabi. Patayin ang distractions. Gawin mong hindi na siya tanong, kundi ugali. Pangalawa, maghanda sa mga araw na wala kang gana. Oo, darating yan. Yung mga araw na parang walang saysay ang lahat. Pero doon sinusukat ang karakter mo. Kaya mong kumilos kahit hindi perfect ang pakiramdam. Kaya mong panindigan ang desisyong pinili mo noong malakas ka, kahit ngayon ay mahina ka. Iyan ang tunay na lalaki. Pangatlo, patunayan mo hindi lang sa iba, kundi sa sarili mo na seryoso ka. Na ang disiplina mo ay hindi seasonal. Na ang integridad mo ay hindi umaayon sa audience. Na kahit mag-isa ka sa kwarto,
ikaw pa rin yung lalaking pinipili mong maging. At tandaan mo ito, walang taong nagsisi sa disiplina. Pero napakaraming nagsisi sa pagiging pabaya, sa pagiging padalos-dalos, at sa pagsuko bago pa sila magbunga. Sa huli, hindi mo kailangang maging perpekto araw-araw. Ang kailangan mo lang ay maging taong bumabangon kahit ilang beses nang nadapa. Taong nagpapatuloy kahit tahimik. Taong tapat sa proseso kahit hindi instant ang resulta. Kapag napatunayan mong kaya mong panindigan ang paglalago mo, hindi lang babae ang hahanga sa'yo, pati ang kinabukasan mo ay lalapit. Number 8. Piliin ang mga tao sa paligid mo dahil sila ang tahimik na humuhubog sa'yo. Gaano ka man katalino, kadiskarte o ka-focus. Kung ang mga taong malapit sa'yo ay paulit-ulit kang hinihila pababa, darating ang araw na madadala ka rin. Hindi mo kailangan ng maraming kaibigan. Ang kailangan mo ay mga tamang tao, mga taong hindi lang nakangiti kapag okay ka, kundi handang magtapat kapag mali ka. Mga taong hindi ka kinukonsinti, kundi itinutulak kang maging mas matatag. Bilang isang lalaking nais magbago, lumago at tumayo sa sarili, mahalagang palibutan mo ang sarili mo ng mga taong may parehong prinsipyo o mas mataas pa. Sa Stoicism, may aral si Epictetus. The key is to keep company only with people who uplift you, whose presence calls forth your best. Paano mo ito maisa sa buhay? Una, suriin mo ang mga kasama mo araw-araw. Kapag kasama mo sila, lumalawak ba pananaw mo o nauubos ang enerhiya mo? Kapag may pangarap kang binabanggit, sinusuportahan ka ba nila o pinagtatawanan? Pangalawa, huwag kang matakot umiwas. Hindi mo kailangan makipag-away. Pero pwede kang umatras, tahimik. Pwede mong piliin ang katahimikan kaysa drama, ang respeto kaysa chismis, ang pag-unlad kaysa pakikisama. Pangatlo, humanap ng mga lalaking mas mataas ang standards kaysa sayo. Yung pagkasama mo sila, napapaisip ka, napapahiya ka minsan sa sarili mo, at dahil doon, napapabuti ka. Hindi para makipagpaligsahan kundi para may makita kang modelo ng disiplina, respeto at tunay na masculinity. At ito ang hindi alam ng marami. Kapag sineryoso mo ang sarili mo, ang dating mong barkada ay maaaring hindi na makarelate at ayos lang yon. Hindi lahat ay pang long-term journey. Yung iba pang lesson lang. Kaya kung gusto mong maging lalaking hindi hinahabol, kundi kusang nilalapitan at ginagalang, siguraduhin mong ang mga taong malapit sa iyo ay hindi takot magsabi ng totoo, hindi naiinggit sa tagumpay mo, at hindi nawawala kapag kailangan mo ng disiplina kaysa aliw. Dahil sa huli, ang presensya ng isang lalaki ay hindi lang galing sa kanya, kundi sa mga tahimik na taong humuhubog sa kanyang paligid. Number 9. Maging totoo sa sarili kahit iba ka sa nakasanayan. Maraming lalaki ang natatakot maging iba, natatakot mawalan ng approval, natatakot masira ang imahe na matagal nilang binuo. Pero tandaan mo, ang tunay na lakas ay nagmumula sa tapang na ipakita kung sino ka kahit hindi ito popular. Ang pagiging totoo sa sarili ay isang uri ng kalayaan. Ito ay pag-alis sa chains ng expectations ng iba, ng lipunan, pamilya o kahit ng mga kaibigan. Sa Stoicism, tinuturo ni Seneca, "Be yourself, not your image." Bakit ito mahalaga? Kapag pilit mong binabago ang sarili mo para lang mapansin, nagiging pabago-bago ang enerhiya mo, nagiging malabo ang presensya mo, at kahit ano pa ang gawin mo, hindi mo makukuha ang tunay na koneksyon. Ngunit kapag matapang kang ipakita ang tunay mong kulay, kahit na may mga hindi makaintindi o hindi tanggap, magiging mas malakas at mas totoo ang dating mo. Paano mo ito maisa sa buhay? Una, kilalanin ang mga bahagi ng sarili mo na minsan mong tinatago dahil natatakot ka sa pagtanggap ng iba. Yakapin mo ang imperfections mo, ang kahinaan, mga pagkukulang at mga kakaibang ugali. Pangalawa, magkaroon ng boundaries sa kung sino ang pinapapasok mo sa buhay mo. Hindi mo kailangang i-please lahat ng tao. Minsan, ang pagiging totoo ay nangangahulugan ng pagsasabi ng hindi sa mga inaasahan ng iba. Pangatlo, magtrabaho sa self-acceptance. Hindi ibig sabihin na hindi ka na dapat mag-improve, kundi tanggapin mo muna ang sarili mo
bilang panimulang punto ng pagbabago. At tandaan, kapag ikaw ay totoo sa sarili mo, hindi ka lang magiging masaya, magiging mas magnetic ka rin sa mga taong karapat-dapat sa'yo. Kasi ang authenticity ay hindi lang pangakit, ito ay pundasyon ng matibay na relasyon, respeto at tunay na pagmamahal. Number 10. Gawin ang pagbabago bilang isang panghabang buhay na paninindigan, hindi bilang pansamantalang layunin. Maraming nagsisimula na gusto lang pansamantalang pagbabago, gusto lang mapansin, gusto lang mapabilib. Pero ang mga lalaking tunay na hinahabol ay yung may pangmatagalang commitment sa sarili. Hindi ito tungkol sa instant gratification o mabilisang resulta. Ito ay tungkol sa pagpili araw-araw na maging mas mabuting bersyon ng sarili mo kahit walang nanonood. Ang tunay na lakas ay hindi sa galing mo kapag nakatingin ang mundo, kundi sa disiplina mo kapag mag-isa ka, kapag walang pumupuri, kapag gusto mong sumuko, pero pinipili mong bumangon. Ito ang stoic na pananaw. Waste no more time arguing about what a good man should be. Be one, paano mo maisasabuhay ito? Una, gawing lifestyle ang pag-unlad. Hindi ito isang proyekto na matatapos mo. Ito ay proseso na pinipili mong tahakin araw-araw. Pangalawa, yakapin ang mga pagsubok bilang bahagi ng paglalakbay. Ang bawat pagsubok, pagkakamali at kabiguan ay oportunidad para lumago at mas tumibay. Pangatlo, maging inspirasyon ka sa iba, hindi dahil sinasabi mo, kundi dahil ipinapakita mo. Kapag ang mga tao ay nakakita ng iyong konsistensya, katatagan at katotohanan, kusa silang hahanapin ang presensya mo. At tandaan, ang lalaking hindi tumitigil sa paglalakbay, ang lalaking matatag sa harap ng lahat ng hamon, ay hindi lang hinahangaan siya ang hinahabol. Hindi mo kailangang baguhin ang mundo sa isang araw. Ngunit ang pagbabago mo sa sarili mo, kahit maliit araw-araw, ay magdadala sa iyo sa lalaking hindi na kailangang habulin, kundi ang lalaking kusang hinahanap. Salamat sa pagtutok hanggang dulo. Tandaan mo ang pagiging lalaki na hindi hinahabol kundi hinahabol ay hindi instant na resulta, isa itong paglalakbay na puno ng disiplina, paninindigan at katotohanan sa sarili. Kung gusto mo pang matuto ng mga ganitong aral na makakatulong sa iyong personal na paglago, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa ating channel. Dito, patuloy tayong maglalakbay patungo sa pagiging pinakamahusay na bersyon ng ating mga sarili. Hanggang sa muli, manatiling matatag, tahimik at tunay. Mag-ingat po tayo palagi.